topic natin ngayon is one of my favorites, Colidus Omega Supreme Fatty Acid. Okay? I've been taking the product since September 2008 when I joined the company 13 years ago. And even up to now, I'm taking it. Okay? Sabi nga nila, Dok, maganda laman ito. Nako, yan po ang ililita niya sa inyo ni Brother Perry. Kung gaano maganda ang Colidus Omega Supreme. Pare ko Litayo Tama, na sa Doc. kanila, pare. Lahat ng kasama natin, I hope na nakagamit ka na nito kasi sobrang ganda nito para sa iyo. Yeah. Whether ikaw ay may nararamdaman or wala. Yan may nararamdaman or wala. Bakit po? Kasi yung Colidus Omega Supreme is a premium and high potency source of fish oil molecularly distilled. Yan po Nice. Molecularly distilled. So ito po ay walang chemical, walang solvent, walang sugar, walang starch. Walang artificial colors, flavors, or preservatives. So all natural. Yung PCB and mercury, wala rin po nito. Greatly reduce bad cholesterol and help decrease blood pressure. Ginagawa nito, it lowers the risk of coronary heart disease and its complications sa katawan natin and supports healthy eye and brain function. So bakit po nabuo or bakit may mga ganyang benefit ang Colidus? Kasi po may laman itong fish oil na nagmula sa sardine or tuna. 1,000 mg po ang laman yan. May omega-3 fatty acids din na 700 mg, DHA or docosahexaenoic acid na 500 mg, EPA or eicosapentaenoic acid na 200 mg, at may vitamin E din na 10 IU para naman po sa Grabe. Ang ganda ng binanggit mo, brother, no? Sabi nga natin, talagang loaded. Again, uulitin namin, ang fish oil nito, 1,000 milligrams. Ang omega-3 na combined ng DHA EPA is 700 milligrams. Ba't ko inulit? Kasi nga mamaya po mapapansin nyo, doon nakasalali ngayon yung mga recommendations natin. Okay, doon sa mga milligrams. Kaya my dear leaders, you have to remember those so-called milligrams para po when you suggest this product to your friends, to your loved ones, alam mo kung ilan talaga yung maximum na ibibigay mo. Yan. Importante po yun. Remember this. We are promoting food supplements. Hindi po tayo nagpo-promote ng synthetic medicine. Hindi po tayo nangangakong gagaling po sila. Ang function po ng ating produkto is to help improve the different systems of the body. Klaro yun, Kaya nga hindi niya sinabing it will treat coronary heart disease. Hindi. Ang sinabi lang yan, helps lower the risk. Supports, yung mga function. Okay, Klaro po tayo doon. Now, game. So, let's continue with this. Ganda yung laman. Yun na. Ang tanong syempre, pwede ba sa buntis? Ay, oo. This is one products of the company that we can recommend for pregnant ladies. Definitely. Or pregnant clients. So, alam mo yung mga produktong pwede sa mga buntis? Colidus, Complete, My Choco, Ultra H2. Yan. Okay, Now, game. Ang tanong sa ating Brother Perry, bakit po natin kailangang i-recommend sa mga buntis? Ba't ba nila kailangang uminom nito? May importance ba? Okay. Pregnancy, Brother Perry, pakibanggit na sa kanila yung napag-usapan nating significance ng Colidus sa mga buntis. Ito na, pare ko. Yes, Doc. Sa lahat ng mga may mga baby na dinadala sa kanilang sinapupunan, yung mga magbubuntis or yung may plano in the future, pwede niyong gamitin ito because very good para sa mga bata na nade-develop. For babies' eye and brain health, yung learning ability and memory. For mother's brain also and eye health as well. So hindi lang yung baby, hindi yung mother. Tapos binababa or pinapababa yung risk ng postpartum depression. Good. Na kung ikaw yung mister, mas gugustuhin mo yan. Yan. Tapos cognitive development, mas maganda. Pare ko, you mentioned the postpartum depression. Alam mo pare, nung ako yung very active consultant, no? Nung hindi pa ako, sabagay, very active consultant pa rin ako. Pero when I was still practicing, okay? Kasi ngayon, syempre, consultant ako ng ating company. When I was still having my own clinic, okay? So, practicing in my own clinic. Madami tayong na-encounter ng mga postpartum depression at nababasa, okay? Alam mo, parang pinaka-worst na nabasa ko sa postpartum depression. Mapangit yung nanay, basta may ginawa siyang hindi maganda sa kanya mga babies. Okay. Oo, kasi yan ang problema ng postpartum depression. And of course, there are so many reasons why. Hormonal changes, syempre yung agony ng nanay during the 9 months of pregnancy, even during
yung kanyang labor, okay, at habang pinapanganak po niya yung kanyang babies. So, ang daming factors eh. Okay, kaya nga, eto sabi nga, one way or the other, omega supreme fatty acid, okay, may be able to help, especially pagdating sa cognitive development na rin po nung baby. At syempre po, doon na rin po sa cognitive function po nung nanay. Okay? Now, pare, eto pang magandang usapan sa buntis. Kaya kailangan magbigay po tayo ng Polydus para pag pinanganak yung bata, pare, ano mangyayari? And Doc, may improve yung pagtulog ng bata. Yun. Alam niyo po, mas madalas natulog ang bata kaysa sa gising. Magbagong panganak. Pero minsan pare ito, gumigising to, nang patulog pa lang tayo. Ilang malupit. Diba? At hindi mo pwedeng pabayaan to. Hindi mo sila pwedeng pabayaan na iiyak lang pag gising na. Ay, hindi. Sasalta ka mo lang ng gatas ng ganun-ganun. Hindi rin po pwede na ganun-ganun lang. You really need to wake up. If you feed mo siya ng matino, okay? Para hindi po siya mag-aspirate. Yan ang kailangan. Kaya nga sabi, ang pagkakaroon ng baby is a big responsibility. So mga nanay, pati sa ating mga magiging babies, it's good for you if you will take Colidus. Uy, isa pa pare ko. What's that? Yan, Doc. Pinapataas din yung immunity ng infant or ng baby. Yun. Brad, sabi nga po natin, okay, meron tayong mga immunoglobulins pag buntis, tapos meron din pong immunoglobulins, okay, na naibibigay po through breastfeeding. So this product may be able to improve, okay, yung immunity po ng bata. At ang recommendation muna ay, pagbuntis pare, Yan, Doc. 1 Colidus per day. it will suffice. It will suffice. One soft gel of Colidus per day initially for pregnancy, okay, pwedeng-pwede na yan. Now, diretso natin. Yun na, Brad. Yun na, Yan. pare. Breastfeeding. Okay? Pare ko, si Sister Joan ba, Brad? Breastfeeding siya ngayon, pare? Ano siya, Doc, eh? Nagpa-pump. Okay. Good. That's good. Good yan. Okay. Goal natin, ha? May yung first 2 days milk ng nanay, napaka-importante, pare. Meron siyang tinatawag na colostrum. May immunoglobulin siya, napaka-importante nun, pare. Kaya nga, it's really advisable na yung nanay nagbe-breastfeed ka agad or naglalactate ka agad. She should be a nursing mom. Parang antibodies, pare, yung first 2 days milk yung colostrum, marireceive talaga ng baby, pare. Okay? So, pare, sabi nga rin, Doc, very good yan. Okay. Eto na po. When you talk about lactation, Brad, ano bang benefit kung si mami binigyan ng Colidus? Ano nangyari, brother? Yan. Yan, Doc, pag ang babae or mothers naglalactate at umiinom ka ng Colidus, may increase yung DHA, EPA sa breast ng mother na nagpo-produce ng milk. So magkakaroon ng better visually, acuity at 4 months old na bata. Brad, sabi nga natin, visual acuity, Doc. Okay. Nakita yung baby. Yun, ang ganda, oh. Yeah. Eh, alam mo, Brad, ang visual acuity, uy, pare, ang cute ng baby mo, pinakita mo yung picture sa ano, ha? Kulit, ano? Pering-peri dating, eh. Okay? Kamukha ni Kuya Dylan, Brad, okay? Kamukha nga, Doc. Oo, kamukha, parang pinagbiyak na petelo. Galing, okay? Pero sabi nga nila, Brad, di ba, eto minsan natatawa kami, tayo, pag nasa nursery, di ba, yung nasa window, nandun yung baby natin, di ba? Ngiti tayo ng ngiti. We're making faces, di ba, no? Okay? Ang thinking natin, nakikita tayo ng mga babies. Hindi naman. Hindi pa. Usually, Brad, makikita ka niyan on the 4th month. Eh, sabi na, Dok, ba't tumatawa? Ba't ngumingiti? Pag nag-make faces tayo, hindi sila ngumingiti sa mukha mo, hindi ka nila nakikita, sa boses mo. Boses. Okay? O, kasi yung hearing nila, develop na kagad yan upon birth. Pero yung vision nila, hindi pa. Okay? Hindi pa nila naaninig yung mukha mo. Maliwanag tayo dun, ha? So, again, makakatulong po ito para malinaw po yung mata ng bata at the 4th month. Okay? Now, diretso natin. Eto na, Brad, infancy na tayo. Okay, infancy, pare ko. Yun! Brad, nabanggit naman. Paka-importante doon kasi kakaroon ng better muscle coordination, Good. ability to recognize objects by touch, progressive mental
at motor development. Pare, may katanungan tayo. Pati na rin sa ating mga listeners. Okay? Sasagot kayo ha, sabay-sabay po tayo. Pati si Brother Perry, makikisama. May join din sa tanong na to. Pare, mga sister, mga brad, ano po ba ang unang nadidevelop sa mga infant? Kamay or paa? Yun! Ha? Maganda tanong yan, brad, ha? Okay, ha? Sagutin niyo po, ha? Kamay or paa? Okay. Brother Perry, sa'yo, ano ba sa tingin mo ang unang nadidevelop? Kamay or paa? Ha? Paisip ako nun, Dok, ah. Sige ka, pare. Kamay or paa? Sige, brad. Paano na to? Para light moments lang, light moments. Sige, pare. I believe yung paa, Dok, paa. Paa. Itayin natin sila. Itayin natin yung mga sagot nila. Okay, itayin natin. Paa. Ayan, daming mga sumagot ng paa, pare. Paa po. Paa, Dok. Ayan. Wala pong balik at tuhod, ha. Paa tsaka kamay lang. Ayun, may nagkamay. Kamay. Yan, puro kamay naman ngayon, pare. Kanina, puro paa. Yan, may paa na naman. Yan. Sa lahat po ng sumagot ng paa, ayos, ang galing. Okay? Pero, tandaan niyo po, pag una pong na-develop ang paa, malamang tiyanak yan, maliwanag. Di ba, Brad? Pare ko, Brother Perry, may nakita ka lang bang baby na pagkapanganak naglakad ka agad? Palagay ko, Brad, wala pa. Tama ba tayo? Brother Perry, napangiti. Di ba? Wala pa naman, di ba? Kahit pag kumakain, Brad, nakakita ka naman na ang kilapit pa. Sa pagkain, di ba? Yung mga bandang 4th month, 5th month, 6th month na ka pala ngayon. 6th month ang winning period ngayon eh. Nakakita na ba ang ginamit yung bata pa? Hindi. Kamay. So kamay muna bago lower extremities. Yun. Mas malapit sa organ ang kamay, Dok, no? Mas malapit sa ulo, di ba? Oo, sa brain, di ba? Siyempre ulo muna, kaya di ba? Ang laki ng ulo ng mga bata pag pinapanganak. Tayo. Wala naman ako nakita mas malaki yung kamay sa kapa sa ulo. Bagong panganak, di ba? Ang laki ng ulo. Tapos, yun na, sumusunod na yung kamay, tapos yung paa. Yun ang normal development po talaga. Okay? But again, ano lang po yan, light moments po tayo para medyo masaya yung discussion natin. Ito, si Leilani, pare, umilo, napangiti eh. Napangiti, Brad. But again, yan. Sabi nung sumagot, Dok, tiyanik yata yung anak ko. Paayunan niya. Paayun mga sagot eh, no? Brad Grouchy, isa naman parang galit na galit sa mundo, di ba? Ayaw natin ng ganyan. Sa mga bata, lalo yung ganyang edad, yung mga 3, 4, 5 years old, ayaw natin ng ganyan. Okay? Childhood tayo, pare ko. 4 years old enough. Okay? Pag-usapan natin to. Brad, ano bang kailangan bangitin natin dito, pare ko? Yan, Doc. When it comes sa mga childhood naman, habang growing up yung mga bata, may improve naman ito yung dyslexia, ADHD, inattention, anxious, yung shy behavior, cognitive problems, yung restless or impulsive character ng isang bata. Ganda ng mga bilanggit mo, pare ko. Okay, ngayon, ang dalawa sa pinaka-common will be, of course, dyslexia and ADHD. Banggitin natin. ADHD, pare. Ano ba yung ADHD, Brother Perry? Yan, ADHD, Doc, is Attention Deficit Hyperactive Disorder. These are young kids, okay, that in a matter of few minutes, hindi mo sila makikita nag-i-stay sa isang lugar. In a matter of few minutes, they will be roaming around the room. Running, sometimes shouting. Ito yung mahina talaga ang kanilang attention span, maiksi. Okay? And kaya nga iba, nagagalit sa ganung mga bata, wag niyo pong, ano po yan, minsan, these are congenital. Pinanganak sila na meron sila nun. How did it happen? We don't know why. So, dapat po talaga nalalaman natin to. So, anong kailangan gawin? You must be able to seek consult from a developmental pediatrician para po mag-guide mabuti po yung mga anak natin if ever that will happen. Now, aside from which, pare ko, ito pa, yung dyslexia. Naku, isa pa to, pare. Ano ba yung dyslexia, brother? Yan, Dok. Marahil ito, very common sa mga bata. Yung learning disability that impairs a person's fluency or accuracy in being able to read, speak, and spell, and which can manifest itself as difficulties with
phonological awareness, and decoding orthographic coding, auditory short-term memory, or rapid naming naman. Very good, pare ko. Okay, ito yung mga, alam mo yung simple words natin, di ba? Sa kanila, jargon yun, pare. Balibaliktad yung mga words, yung mga letters, balibaliktad. Pati minsan, pati sa yung simple mathematics, yung mga 2 times 2, di ba, dapat 4 sa kanila. Hilong-hilo sila doon. So, may kanya-kanyang klase ng dyslexia yan. And sometimes, ito pa yung, yung common eh. Anong pangalan mo? Robert. Dyslexia. Okay? And again, nangyayari po yan nang hindi natin alam ang dahilan. Okay? What's the reason behind dyslexia? We don't know why. So, kailangan po talagang alam natin. Okay? You have to consult, okay, sa mga specialists para talaga ma-diagnose yung bata kung meron sila nito. And somehow, if the mother will be taking omega supreme fatty acid of Colidus, nakakatulong po para ma-improve ko ito or maiwasan. Maliwanag po tayo, ha? Ito tumutulong. Now, naku pare, kinamina sa kanan, Brad, kita na yung utak pare ko yan. Oo, kita na yung utak. Ito yung mga short-tempered, okay, na mga tao or easily get irritated, pare. Now, pag-usapan natin, Brad. Adulthood tayo, Brother Perry. Oh, sorry. Yan. Okay. Maganda naman pag sa mga adult at lahat naman dadating dito. Maganda yung Colidus kasi may improve yung depression, yung mood disorder, yung anxiety, at yung fatigue and confusion ng mga nagkakaedad. Brother Perry, kailangan natin ngayon yan. Di ba? Kailangan ng maraming tao to. Especially, hanggang ngayon naman, hindi pa naman talaga tayo full blast na lahat nakakalabas ng ganun ka... Oo, sige, inallowed na tayo, pero may restrictions pa rin, pare. Anong restrictions? Eto, Brad, oh. Eto. Tama, ha? Hindi ka pa rin makakalabas ng wala kang face mask. Tama ba tayo doon? Okay, so may worry ka pa rin na baka mamaya yung katabi mo, may COVID. Tama po? Mataas yung anxiety, Doc, dahil marami ng tao sa labas. Oo, pare ako, kinakabahan din ako eh. Okay, last week yata, we went to the mall kasi pinagawa namin yung laptop ng bunso ko. Alam niyo po, may mga bata, Brad, oh. 3 years old, 4 years old, dala-dala ng mga magulang. Di ba? Kaya ang alam ko, Miss Aun, di ba yung ulit ngayon, IATF, pinagbawal na ulit yung mga bata sa mall. Kasi nagkaroon ng mga nag-positive na mga bata. Kasi nadala sa mall. Pwede mo yun. So, again, yung anxiety ng mga adult, if you're the parents, tapos yung anak mo may nagka-COVID, di ba? Iba yung kaba mo eh. Di ba? Iba yung feeling mo. So, again, this product somehow may be of a good help, especially nowadays. At, Brad, yan ang pangarap namin ni Doktora, na umabot kami ng ganyang edad, pare. Yan, yung mga 80, Brad, ano? Mas healthy pa kayo, ha? Hindi yung 80 na bedridden ka na, no. Yung 80 years old ka na napakatibay mo pa, pare. I'm sure lahat tayo nangangarap ng ganyan, eh. So, ang tanong sa atin, Doc, what will be the benefits of taking Colidus sa ganyang mga edad po? Brother Perry, kindly enlighten them. Yan, pare ko. Ayan, Doc. Ito yung bagay na hindi mo may iwasan. Yan. What you can only do is to prepare for it. Yan, ha? So, maganda sa ating Colidus because i-enhance yung weight loss. Yan. Tapos mati-decrease yung belly fat o yung mga belt bag. Oo, pare. Nako, medyo meron na akong konti niya kaya exercise na ulit. Ano pa, pare ko? Tama, Doc. Tapos it will also aids in joint functions, anti-inflammatory effect. So habang ikaw ay nagkakaedad, nagkakaroon ng mga soreness, so ito maganda yan para sa iyo. Oo, pare, mabait ka pa eh. Sabihin mo na arthritis, Brad. Mabait ka, Brad eh. Mga gout. Yan, arthritis gout. Pare. Very good. Tapos, alam mo, pare ko. I-reduce din ito ng 31% yung risk ng stroke sa mga may edad na. Tapos 45% ibababa yung risk ng sudden cardiac death. Yan. Alam mo, Brother Perry, no, when I was in the hospital as a resident physician, okay, may nakita kong pasyente namin doon. Ano siya? Nung dinala sa hospital, wala na talaga. Siyempre, unconscious na yung bata. Okay? And he was rushed by his parents. Kasi bigla na lang bumagsak yung bata.
Parang nag-clutch sa chest niya, bigla na lang bumagsak. Pare he was only 18 years old. Medyo mataba ng kaunti. Hindi ganun kataba, medyo lang. May katabaan. Matawag din malusog. Okay? And he died. Kaya kinabahan ako noon. I was 30 years old during that time and I saw that this teenager was only 18 years old and namatay because of sudden cardiac death. Anong dahilan? We don't know. Basta biglang namatay. Okay? Kaya nga po nakakatakot eh. Now, eto na Brad. Nako, tingnan mo naman yung pamilyang yan. Pag hindi ba naman na-stroke yan, ewan ko na lang pare, oh. Di ba? Ang laki pare, no? And, yan. If you're gonna compare the two, Brad, saan ka ba dyan pare ko eh? Ano bang magandang kainin dyan pare? Doon ako sa kanan, Doc. Oo, sa kanan, pero in reality, napapabala tayo sa kaliwa. Doc, doon ako sa kanan. Pero merienda yung kaliwa. Di ba, no? Kidding aside, karamihan sa ating culprit niyan. Di ba? Nag-hamburger, nag-french fries. But again, if you will be choosing, definitely, we have to go with a well-balanced diet. Yun yung nasa kanan, pare. Vegetables, salmon, fish. Wow! Di ba? Ang sarap niyan. Now, let's continue. Naku! Nako, Doc. Okay? Calling the training team. Okay. Pero, hindi naman po ganyan yung binabanata natin, pare. Brad, anong tawag doon nasa baba? Ikaw nga magbanggit, pare. 3 words sa baba, pinakababa. Ano Super-sized meals. Wow! O, Brother Perry, bilangin mo nga yung patty ng burger. Ilan ba yung patty niyan, pare? Ganyan to po. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apat na patty, tapos may iba pang additives, oh. Oo, may red onion, tayo na may bacon pa doon. Okay, yung bacon pa. Yung cheese, bawat layer. Yung itlog, bawat layer, pare. Siyempre, may mayonnaise pa yan. Now just try to imagine, ang isang patty, half pound ng beef. Hello, blood pressure po doon. Oo. Pare, di ba, pamilyar tayo sa quarter pounder. Yung isang quarter pounder, kalahati pa lang na isang patty nito. So, ibig sabihin, 8 quarter pounder to, Brad. Grabe. Try to imagine, di ba, ang tindi niyan. Paano kung merienda mo lang yan? Yun ang problema, pare. Talagang, sabi nga, ito pampabata, Brad. Pampabata ng buhay, tigo ka agad dito. Yun ang problema natin. And remember this, pare. Kidding aside, nung bata-bata pa ako, Brad. Hindi pala bata-bata, nung bata pa ako talaga. Wala ka halos makakainan ng mga burgers. Wala. Okay? Ngayon, sa Katerba na. Anywhere you go, there will be burger chains, restaurants ng burgers na talagang left and right ma-order mo eh. Yun ang problema natin ngayon. Now, what else? Yun na. Ikaw na yung nagsabi kanina, pare. Kandidato ka for stroke. Brad, ano bang kailangan gawin pag na-stroke ang isang pasyente natin, pare ko? Sige nga, pare. Ito, Doc. Actually, ito makakatulong sa lahat ng mga viewers natin ngayon. Kasi minsan, you are suffering from stroke without knowing it. Yeah. Minsan, inaatake ka na akala mo normal na fatigue lang, pagod lang. Wala, meron ng internal na nangyayari sa loob. Ito para ma-determine mo yung stroke. May treatment dyan if you can act fast. Ano yung fast? Unang-una, check the face. Uneven ba yung look? Meron bang sagginess? Or meron bang uneven na itsura from the eyes to the cheeks to the mouth? Tapos yung yung arm. Ipa-raise mo yung isang kamay kung yung isang kamay ay hanging or yung isa hindi may taas. Hindi makontrol yung pagbagsak. Tapos yung speech, slurred ba yung speech? Yung parang kinakain yung words niya or parang shortcut, mga ganyan. Nagiging hindi maintindihan yung words. Tapos pag na-experience mo yung tatlo na yan, huwag mo nang intayin yung T. Tumawag ka na kagad. Time. Because time to... Parang bang ganito yan? Sino ba nagsabing na-stroke? Di ba, pare? Yun ha. Again, we're just trying to make you laugh. Pero when I was still in the hospital, I've seen different kinds of stroke patients and different manifestations and signs and symptoms. Talaga pong delikado. Now, ganito kasi yan eh. Ito po yung utak natin. And I would like to inform you, the brain is as soft as a gelatin. Grabe, no? Ako po, when I was still studying anatomy, masama man po sabihin, pero
Meron kami mga brain na inaaral. Okay? May mga inaaral kami mga brain talaga. So, siyempre po, formally na po yun, kaya medyo tumigas na ng konti. Pero in reality, it's a soft as a gelatin. Now, look, ano nangyayari? May covering yan, may protection yan. Number one protection, of course, will be the cerebrospinal fluid. For your information po, para po nagfo-float yung utak natin sa loob ng ating, sa loob nito. Okay, para siya nagfo-floating. Aside from the CSF, meron po tayong tinatawag na skull. The meninges. We have the pia, arachnoid, and dura mater. Then definitely we have the skull, then the scalp, and of course the hair. Pare, lugi kami ni kumparing Elmo. Lugi kami. Nabawasan kami ng protection para yung hair. Okay, so sabi ka, these are the protection of the brain para hindi kagad siya ma-traumatize. Ngayon pare, gusto ko lang linawin sa lahat. May frontal lobe, may parietal lobe, may temporal lobe, saka may occipital lobe. Motor movements, sensory, hearing, and of course, vision or visual. Doc, nasa likod yung visual. Yeah. Okay, it's in the occipital lobe. Okay. Tapos po, nasa pinakalikod dito pare ko, yung cerebellum, that's the one responsible for balance. Pare, may gagawin tayo. Mura man yung parang pa-chop yung kamay nyo. Then try to hit the part of the brain sa baba ng skull. Pakiramdaman yung ulo nyo, parang gumagalong ka agad. Why? Hindi protected ang skull eh. Kaya nga di ba sa box at sa MMA, bawal ka sumuntok dito. Kasi pwede mamatay yung kalabo mo pag doon ka sumuntok. You get a point? So, one of the deadly joints or pinpoint ng katawan ng tao. Deadly parts ng katawan niya, kaya bawal talaga sumuntok dito. Okay, pinagbabawal yan sa mga contact sports. Now, let's try to continue. Ito pare, yung iba't ibang klase ng hemorrhage or bleeding, depending on the location. Okay, syempre, brain yung nasa utak, tanda mo. Yung kulay blue, yung po yung meninges. Okay? So, may tinatawag tayong subdural. Okay? Yung po yung, sinasabi nga po natin, when you talk about the subdural, okay? Siya yung nasa ilalim ng meninges, in between the meninges and of course, the brain. Yung epidural is outside the meninges, in between the meninges and of course, the skull. At pag sinabing intracerebral, that will be inside the brain itself. Pare, nakakompress yung utak. Kung saan yung location ng stroke, yun na magiging manifestations ng kliyente natin. Yun ang problema ngayon. Okay? And that may lead to a complete damage do sa utak at magiging manifestation yun ng kliyente o ng pasyente. Ngayon, pare, one more thing I would like to clearly emphasize here is, of course, it is a blood clot. Okay? There was this famous actor years ago, okay, na during a party, bigla na lang siyang bumagsak, nagsuka, nawala ng malay tao, then eventually he died after 3 or 4 days, I forgot. Hindi siya na-operahan because the location of the stroke was nandun sa loob ng mismong tinatawag na nasa brain stem at napakahirap pong operahan nun. Okay? Kaya nga, Doc, clotting, one of the main culprit is of course yung mga kinakain, yung mga cholesterol. Okay, kaya nga medyo hinay tayo sa mga kinakain, especially parating na po ang Christmas season, pare. Yan na. Isa pa, pare ko, yan na yan, yung fibrin clots, Brother Perry. Ito matindi. Ayan. Yung clotting, pare, nasa coronary artery, nagluko yung tibok, na-dislodge good. Lumipat naman sa utak, stroke pa rin yun. Oo. Okay, so talagang ang hirap pag hindi ka maingat sa kinakain mo, you may suffer from this. Another form of clotting na may atherosclerosis pa. That is the hardening and thickening of the blood vessel wall. Yun yung kulay dilaw. Kung mapapansin nyo po. If you can see the arrow here. Tapos ito yung thrombus, ito yung clot. Okay? So ano mangyayari sa flow ng dugo? Naharangan. Now, what will happen? My dear leaders, remember this, that the heart follows the all or none law. What does it mean? If one part of the heart will die, the entire heart will die and we will die. Okay? Para mas maliwanag, yan po yun. There is the blood clot. There is the cholesterol plaque or atherosclerotic plaque. And of course, ito yung puso. Pag namatay isang bahagi, patay lahat yan, pare. Yun ang problema ng puso. Okay? Now, pare, ayoko silang mamili, pero tingnan niyo po, tingnan niyo po yung iba't ibang klase ng atherosclerosis. Kung mapapansin nila, yung nasa pinakababa, buhay ka pa dito kasi 30% pa lang yan eh. Pero yung nasa kanan pare, yung mga sarilos, yung mga bandang 4 o'clock, that's 100%, patay yan. Yun ang problema. Kung maagapan,
pwede maglagay ng, what do you call this one? Bypass? Angioplasty muna, pare. Maglalagay sila ng parang balloon, i-open yon para lumuwag. Pero ultimately, pag hindi kinaya, yun yung sinabi mo, pare, kay bypass. Iba-bypass yung specific part na yon, okay? Para po yung dugo makakapag-flow na mas maganda. Okay? Now, Brad, eto pa. Hindi po yan in love. Okay? Ilalagay ko binibiro dito, no? That guy is suffering from heart attack. Once a person clutches chest, napangiwi, pare, alam mo, yung pain nito, nakita ko na sa emergency room na ilang beses unbearable pain. Parang, iba't iba yung description is squeezing, pricking, as if a sack of rice was placed on top of the chest, okay? Tapos, cold clammy perspiration, impending doom. Siya mismo, ramdam na niya na mamamatay siya. Pag yun yung pakiramdam ng isang pasyente, I have to bring that client within 4 hours to the hospital para bigyan namin ng thrombolytic medications. Kasi kung hindi, that guy will eventually die. Ganun katindi po yun. Okay? Ang description na, impending doom. Okay? Now, Brad, stroke or heart attack, may mga risk reductions tayong dapat i-mention. Brad, tulungan natin sila, Brother Perry. Sige, pare. Pakibanggit, pare. Yan, Doc. Ito po, para sa inyong lahat, ha. Stroke risk reduction. Number 1, reduction of clumping blood platelet. So, reduce the risk of blood clot formation. Pangalawa, reduction of platelet vessel and wall interaction. Yeah. No, improvement in the elasticity of endothelial linings. Good. So, para maging flexible yan at hindi magkaroon ng problem. Reduction in inflammatory response. Okay. Decrease ng blood pressure. Tapos, decrease blood lipid, TG or LDL, or we call it bad cholesterol. Yep. Improvement in cerebral arteriolar. Nabubulol ako, parang, Doc, ano ba? Natakot ako, Doc. Arteriolar activity. Arteriolar activity, yan. Natakot tuloy ako. Decrease blood viscosity, at syempre, decrease resting heart rate, yan. Alam niyo po, ang blood pressure talaga is, dati 120/70, ngayon po binaba na namin yan eh. Okay, it should not, pag nag-120/80 ka, ano na yan, mga pre-hypertension na tawagin natin yan. Okay? So, dapat po talaga ngayon, mas maganda kung mga 110/70 po ang blood pressure nyo. And the heart rate should be 60-80, maximum na po yung 100. Okay, yun po yun eh. So, pag sinabi mong blood viscosity, naging parang malapot yung dugo. Yun ang problema natin. Okay, so, these are the things that we must be able to note kung gusto mo talaga makaiwas sa stroke and even, of course, heart attack. Kaya nga po inul natin, yung mga tabang kinakain nyo, cholesterol na kinakain nyo, dapat talaga bawasan natin. Okay? And again, karamihan sa atin, majority of us Filipinos are fond of eating food na talagang may kasamang mantika. Yan, di ba, no? Or kung hindi man, may mga kasamang mga taba or mga baboy or baka. Okay? Now, pare, ito yung sugat, di ba? Kita mo yung sugat, oh. Nag-gangrene, yung big toe. Pati pare yung paa, gangrene yan. Pag sinabi mong necrosis, dead tissues yan. Pag sinabing gangrene, malaking part na yung nagkaroon ng necrosis. Okay? And ito po yung mga makikita mo sa isang pasyenteng nagkaroon ng diabetes. Why? Ang problema ng diabetic, and ang laking percentage na po ng mga Pinoy ang diabetic nowadays, is because of, number 1, dalawang klase to. Pwedeng genetics, pinanganak ka magiging diabetic ka, that's DM1. Or number 2, sa sobrang kaya mo ng diabetes, yung ng sugar, yung DM2. Okay? Yung diabetes mellitus 2. Now, ang isang problema ng diabetics, yung tinatawag na microangiopathy. Sinisira yung maliliit na blood vessels. Pag nasira ang maliliit na blood vessel, what can happen to you? First, atake sa puso. Second, retinopathy. Kaya pwedeng mabulag. Third, nephropathy tuloy. Retinopathy to. Third will be nephropathy. Nasisira po yung kidneys. Then, neuropathy. Nasisira po yung mga nerves. Grabe, ang dami. Kaya ito pare, nakakita na ako ng ganito mga pasyente. Okay? Hindi niya matanggal yung sapatos niya. Kaya patanggal namin. Yung pala, may nakatusok na pako. Pare, magmula sapatos hanggang doon sa paa nakatusok, hindi niya naramdaman, Brad. Okay?
So, yun ang problema. And, Brad, ito matindi. Yan, no? Okay, baka sabihin nila naka-black socks, ha? That is, of course, gangrene. Malamang ma-amputate na yan. And I've seen different kinds of ginawang amputation dahil po sa gangrene. Meron po, umabot na nga, lagpas tuhod na eh. Okay? So, ingat po tayo. Now, eto na pare. Paano ba talaga makakatulong ang omega supreme fatty acid? Brad, madami to. Enlighten them, pare ko. Unahin ko na ito, Doc. Sa lahat ng mga sama natin na kailangan nyo pong makinig. How they help your health. Paano matutulungan ka ng mga, especially ng laman ng ating choleduz. Yung blood fat or triglycerides, fish oil supplements can lower elevated triglyceride levels. So, pabababain yan. Having high levels of this blood fat puts you at risk for heart disease. So, mas maganda mababa. Pangalawa, yung rheumatoid arthritis. Fish oil naman ang tutulong sa'yo dyan. Fish oil supplements, yung EPA plus DHA, can curb stiffness and joint pain. Yung omega-3 supplements also seem to boost the effectiveness of anti-inflammatory drugs. Good. Pangatlo, depression. Yan, kung nagsasuffer ka or nakakaramdam ka ng depression. Some researchers have found that cultures that eat foods with high levels of omega-3s have lower levels of depression. Kaya, kaya fish oil also seem to boost the effects of antidepressants and may help to prevent depressive symptoms of bipolar disorder. Yan, para pag yung bipolar, alam mo brother, pero yung tinatawag natin manic depressive. Ang saya-saya, maya-maya biglang iiyak, biglang depressed. Okay, so inulit ko po. According to studies done, okay, hindi po namin in-invent ito. I was able to grab this in the internet. Okay, ito yung mga tulong na pwedeng gawin ng omega supreme fatty acid. Okay, at again, very timely sa panahon ngayon. Hindi lang yung Brad. Ito pa pare ko. Yan. Okay. Yes, Doc. Ito naman para sa mga babies development. Yung DHA, it appears to be important for visual and neurological developments in infants. Aids in the transmission of nerve impulses. Napaka-importante. Sakali naman ikaw ay merong asthma or may kilala kang may asthma, a diet high in omega-3 lowers inflammations. Yeah. Ito yung key component in asthma. Yan. Kaya napaka-importante niyan. Okay, so again inuulit natin. Okay? And pare, sige, diretso mo pare ko. Maganda rin yung binanggit nila sa dulo Ano ba to pare ko? Yan, Doc. Functions, fish oil supplements improve lung functions or cut the amount of medication a person needs to control the condition. Although sabi nila, kailangan pa na maraming studies, but again, may mga studies po na sabing nagpapaganda rin po siya ng lung function. And again, if you're gonna ask me, especially nowadays, natandaan niyo po ang COVID, ang binabanatan, lungs natin, nakatulong din po one way or the other. Diba? Kaya nga para usually recommend talaga na pag sa mga COVID clients natin, kung produkto natin ang pag-uusapan if we're gonna talk about our products, I usually recommend C24/7 or Complete, C Supreme, tapos choleduz. Yun po. Okay? So, my dear leaders, you can recommend that kahit po lower doses lang po tayo, pwede na po. Okay? Or low dose lang. Hindi lang yon. Pare, idiretso na natin. Sige, Brad. Yes, Doc. May ADHD pa. So, some studies that fish oil can reduce the symptoms of ADHD in some children and improve their mental skills like thinking, remembering, and learning. Very and good. Ito yung ADHD. Meron din, Doc, sa Alzheimer's disease and dementia. Ito naman para sa mga aging na mga ating kamag-anak or mga parents natin. Some research suggests that omega-3s may help protect against Alzheimer's disease and dementia and may have positive effect on gradual memory loss na nakalink ito sa aging. Kaya napakaganda, Doc, ng omega-3 talaga. Ganda ng mga binanggit mo, Brad. Pero we would like to inform you, just like what was written here, hindi po siya ang primary treatment. It's a supplement. Correct. Kaya we are being honest here, okay? Hindi po siya ang primary treatment. Our product should be a supplement to the medications that will be given by doctors. Dapat maliwanag po sa ating lahat yon. Now, what else? Eto ang tanong, Brad. Eto na yung tanong. Should we supplement with omega supreme fatty acid? Pare ko pakisagot.
O nga, bakit mo ba kailangan ma-supplement? Bakit mo bang kailangan inumin yan? Kasi fish Yan. oil has both EPA and DHA. Good. No, yung algae oil has DHA and maybe a good option for people who don't eat fish. So may allergies sa fishes, kaya pwede mong gamitin yan or kainin yan. So talk to your doctor about taking a supplement first. He or she may have specific recommendations or warnings depending on your health and other medicines na kayo po ay tinitake. So your doctor can also recommend the right dose para po sa inyo. Kaya napaka-importante po ng role ni Dr. Butch sa ating community. Kasi And pare ko, yung mga... Yes, yes, Doc. sige. Sige, pare ko. Sige, finish it, bro. Ito, Doc, kasi yung mga tao na merong heart disease, yan, usually ina-advise yan to take 1 gram or 1,000 milligram daily of a combination ng DHA tsaka EPA coming from the fish oil. Brad, i-remind natin sila, 1 gram. Ang Mhm. pinag-uusapan dito, okay, daily of DHA EPA. So, omega supreme fatty acid, 1 gram ang pinag-uusapan. Okay po klaro yan So, hindi lang fish oil ang bilang dito. DHA EPA specifically. Okay, now, ito po Brad. Ang tanong ngayon, yan, ilan ba talaga dapat na omega-3 fish oil ang safe inumin? Okay? So, Brad, ito, huwag niyo pong kakalimutan to Ilan ba talaga dapat, okay, na grams ang kailangan inumin? Brother, Yan, ito, Doc. pakibanggit yung sinabi ng American Heart Association. Sige, Brad. Yes. So, according to American Heart Association, yan sabi is taking up to 3 grams of fish oil daily in supplement form is considered safe. So 3 grams po. Yan 3 gramo or 3 grams ng fish oil. Yan. Pare, So papuso mo yung pare. Yan. don't take, ito po don't take more than that unless you discuss it with your doctor first. Pare ko ang linaw ng sinabi mo 3 grams lang po. Don't go beyond. Tandaan niyo po, ang isang soft gel ng Colidus, fish oil ang pinag-uusapan, 1 gram. Ilan ang bilagay dito ni Brother Perry? 3 grams. So, ilan po ang maximum ng Colidus that we have to take every day? 3. Okay? Now, pare, bakit hanggang doon ang recommendation natin? Brad, pakisabi naman kung may side effects ba ang omega-3 fish oil. And Doc, my experience mo when you take omega-3 fish oil, napaka evident naman yan. Unang-una, magkakaroon ka ng fishy taste in your mouth. So, syempre, fish oil yung iyong tinik. So, meron yung fishy taste talaga. Alam ka namang chicken taste, di ba? So, fishy taste yung bibig. Pangalawa, yung breath mo magiging fishy din or medyo... Yeah, Brad, pare, nung una kang uminom ng Colidus, Brad, pagdighay mo, pare, may nalasahan ka ba? Look, hindi lang nalasahan, amoy na amoy Amoy lang amoy, Yun lang, as you go on with it, kumaga parang nakaka-acclimatize na yung katawan mo dun sa Colidus. Pero yung mga first time kang pagdigay mo, uy, grabe, isdang-isda ang amoy. Di ba? It shows, Doc, na talagang very good yung product at yung potency ng kanyang omega-3 ay napakataas. Tapos, ano pa, bakit nagkakaroon ng stomach upset? Kasi nga, yung iba hindi naman ganun ka-particular sa fish. Yung iba merong mga nag-a-adjust pa yung katawan. Kaya nagkakaroon ng stomach upset. Tapos, loose yung mga stools. Magkakaroon ng nausea. Kaya, ang sabi kailangan wag kang mag-take ng more than 3 grams kasi it may also increase the risk of bleeding sa iyo. So, my dear leaders, 3 lang po maximum natin. Para hindi po tayo malagay sa alangan. The recommendation set, okay, by the American Heart Association. So, don't go beyond. Yun po yun okay? Now, syempre, pare ko ulitin natin recommendation of the American Heart Association in preventing coronary heart disease. Brad, sige, pakibanggit na nga. Sige, Doc. Recommendation of American Heart Association, 900 milligram of DHA and EPA per day as beneficial effects in preventing coronary heart disease. Yan po 900 milligrams.
Tandaan niyo po, ang binanggit kanina ni Brother Perry, ang DHA EPA ng Colgate 700. Ang recommendation ng American Heart Association 900. Which means, ilan pare? Pasok, Dok. Dalawa. Dalawa, Dok. Dalawang Colgate soft gel per day. And let's try to remind them, Brad. Ito ulit yung supplement facts. Sige pare ko, pakiulit for the last time yung supplement facts ng ating produkto, pare. Ayan, Dok. Ito, hindi mo maitatanggi, hindi mo mai-edit, hindi mo madadagdagan or mababawasan kasi nasa box po yan. Yung ating supplement na Colidus Fish Oil from sardine and tuna 1,000 mg. Yung omega-3 fatty acid is 700 mg. Yung DHA or the eicosahexanoic acid 500 mg. At yung EPA or eicosapentaenoic acid 200 mg naman yan. Very good. And remember, may vitamin E po ito. Yan. Okay? Tama. Na D-alpha tocopherol 10 terrestrial unit. So, kotang-kota ka dito. Okay? So, sabi nga po natin, siyempre may other ingredients ni gelatin, yung soft gel, made up of gelatin. Okay? Glycerin, of course, purified water. Ganun kaganda po yan. Okay? And that's, of course, the product Colidus of Empowered Nutrition. Okay, very good. So, pare, kaya nga sabi sa inyo, no, it's one of my favorites. When you talk about the supplements of the company, yan po talagang Colidus po, talagang paborito ko po yan. Okay? And I've been taking it since September 2018. Correct? Sige, pwede na pong pakitanggal. O pare, baka may mga katanungan tayo that we need to clarify before we entertain the questions of our leader.